Hello mga kabakyard, good morning. Ayan, muling nagbabalik ang inyong kabakyard, si Gigi Official TV, no? So ngayon mga kabakyard ay alas 7 ng umaga. So ito po yung oras na ako ay nagbubukas. So kailangan 6:30 bukas ka na. Nagbubukas ka na. 6:30 nagbubukas na ako mga kabakyard. At naglilinis pa rito. Kasi dito sa amin, naka-mindset naman ating mga customer na alas 6 sarado pa to. So alas 7 tayo nagbubukas mga kabakyard. At sa oras na yon, marami talagang bumibili. So kape muna tayo. Nasa 6:40 na. So ngayon mga kabakyard, gusto ko lang sabihin sa mga gustong magtayo ng ganitong negosyo. Kasi maraming nagtatanong na i-share ko daw yung supplier ko mga kabakyard. So pwede rin naman. So ang supplier po natin ay sa Santiago City, si Mr. Untalan. Yan, punta lang kayo dun sa Santiago at hanapin nyo yung Miranda Untalan sa Barrera Street. Ayan, Barrera Street po. Tapos hanapin nyo lang yung Miranda Untalan kung gusto nyo makakuha ng mga Bimig Feeds, mga Integra. Yan. So may discount po kayo dyan pag cash, no? Tapos sa mga game foul naman, para sa mga manok panabong, mga ibang uri ng mga gamot, supplement kay RC. Kay Mr. RC, anong apelyido nito? Hindi ko kasi siya masyadong kilala. Basta ang pwesto niya ay harapan ng Security Bank sa highway. Ang pangalan ng kanyang tindahan ay HM Grain Center. HM Grain Supply, no? HM Grain. So, ngayon, para sa akin, hindi naman natin kailangan kumuha ng mga supplier sa mga ibang tao. So, kung nasaan kayong lugar, halimbawa, nasa Visayas kayo, Mindanao, o kaya dyan sa Pangasinan, so Aurora, Province, Quezon City, kung nasan man kayo, mas maganda kung kayo ang lumapit sa mga supplier. So madali lang naman makahanap ng supplier Dali lang. So ang gagawin nyo lamang ay pumunta kayo sa mga agribet na ganito. So pumunta kayo doon. Pwede kayo doon magtanong kung saan sila kumukuha ng produkto nila. Tapos, ang mangyayari dyan, baka sila pa ang mag-o-offer na sila na lang ang magbigay sa'yo. Ganon. So, ganon lang diskarte doon mga kabakyard, mga ka-business. Kayo mismo ang lalapit sa mga ganitong negosyo. Kasi, kung hihingi kayo ng mga supplier sa mga katulad naming vlogger, kahit ibigay namin yung supplier namin, kung malayo naman kayo, di malayo din yung delivery point, saka magagastusan pa kayo. So mas maganda doon na lang kayo sa lugar nyo. Kung meron doon, malapit sa lugar nyo, doon kayo mag-inquire. So kausapin nyo yung owner na sabihin mo na gusto mo ring magtayo ng ganito, saan ba ako pwedeng makakuha ng mga supply, makabili yung direct sa bodega, no? Yung presyo talaga ng wholesale kamo, no?
So, yan. Ang tanging gagawin nyo, doon kayo magsisimula sa taong yun. Kung kayo ay binigyan, kung nag-offer sila na sila na lang ang mag-supply, tanggapin nyo mga kabakyard at alagaan nyo yung tiwala nila, no? So, una dyan mga kabakyard, cash to cash yan. So, hindi basta-basta magtitiwala ang tao sa unang beses pa lang, no? Parang nanliligaw ka rin ng babae dyan, eh. Hindi agad mag-I love you yan kung I love you to kung hindi pa kayo nagkakilala ng gusto, no? Saka kung hindi ka pa niya nagustuhan sa ugali mo. No, kailangan talaga mayroon tayong tinatawag na commitment sa isa't isa. Ayan. Na kung saan, kung kailangan natin ng supply, dapat doon lang tayo kukuha sa kanya para maramdaman niya na ma-monitor din niya kung lumalakas yung tindahan mo, 'di ba? Kasi kung hindi ka na kumukuha sa kanya, baka isipin nun, kumukuha ka na sa iba, no? Tapos baka isipin niya, baka nalugi ka na, no? So kailangan i-maintain niyo na lang yung relationship niyo sa inyong supplier dahil diyan nagsisimula yung business partner na tinatawag. Sabi nga nila, tulungan mo itong negosyo na ito para lumaki dahil sigurado paglaki nito, lalaki ka rin. Pabor na pabor yan sa mga supplier. Kasi kung lumaki naman yung isinusuplayan nila, lumaki ng husto, obligado, lalaki din yung supplier. Dagdag doon sa mga kanilang mga sinusuplayan. No? So, ganun lang. Saka ang isang tips ko sa inyo mga kabakyard, suriin yung mabuti yung mga supply na binibigay nila, no-offer nila kung malapit nang ma-expire, no? So, dahil nagsisimula pa lang kayo sa negosyo nyo, sa ganitong agri-supply, kailangan i-check nyo yung mga expiry date. Kasi minsan, pag hindi natin na-check yon, dahil tayo nagsisimula pa lang sa negosyo, medyo matumal, baka ma-expire lang yun, malugi lang po tayo. So, ganun din sa mga supplier. Siyempre, i-check din nila yan, mga kabakyard. So, alam ko na marami dyan sa inyo na gustong-gusto na talaga magtayo ng ganitong negosyo. Mga poultry supply and agri-supply. So, yun lang yung may tutulong ko sa inyo. Kasi yun lang naman ang nasa experience natin. Hindi ko naman pwedeng i-share dito yung mga hindi ko alam. So, nagsimula ako dito mga kabakyard. Sa totoo lang, yung 60,000 na yun na parinda natin is inutang natin, no? Inutang natin sa mama ko. So, wala naman akong ipon na 60,000 nun dahil mayroon kaming hinuhulugang motor. Tapos, ang trabaho namin, saktong pangkain lang naman ang sahod ko, no? So, mababa lang kasi ang sahod dito sa probinsya mga kabakyard. Kaya mas naisipan ko na magnegosyo na lang. Kasi sayang ang panahon. Kung ikaw ay nagtagal dyan sa pagtatrabaho mo, na ganun pa rin ang sahod mo, sayang ang panahon. Tumatakbo ang panahon, lumilipas, pero wala ka namang ipon, no? So, hanggang doon na lang tayo mga boss, mga kabakyard. At gusto ko mag-comment kayo dyan sa baba para meron pa tayong pag-usapan dito sa ating channel mga kabakyard. So hindi tayo madalas nakakapag-vlog ngayon dahil may mga inaasikaso lang akong activity nung nakaraang araw. So tumulong po tayo sa mga kabataan na mag-celebrate ng kanilang linggo ng kabataan. So isa ang Alpha Kaparo na tumulong para may sagawa at may raos ang kanilang Linggo ng Wika 2022 celebration. So, ang naging activity natin, tayo ay naging facilitator.
So, ayun mga kabakyard, bago tayo magtatapos, shout out sa APC Ground Zero, sa mga taga-kasiguran, council. Shout out sa inyo mga kabrad, and sis, long live